Mga sangkay, pag-usapan po natin itong nangyayari o manong matinding gulo ngayon doon sa Amerika na dahilan po ito ng pagdideklara ng state of emergency. Naku po, ano kaya ito mga sangkay? Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, please sabay-sabay niyo pong i-like itong video natin para mas marami sa ating mga kababayan ang makapanood. Napakadali lamang po niyan mga sangkay. Anyway, eto na mga sangkay, siguro pwede na nating umpisahan ito dahil nga po naintriga din po tayo kung ano po itong nangyayaring gulo doon sa Amerika. Pero bago po yan, may inilabas pong balita tungkol kay PBBM no, na trust approval. Ito, PBBM daw po ay nakakuha po ng mataas na approval rating sa unang 100 days. Ito daw po ang lumalabas na impormasyon nung magkaroon po ng isang survey. At alamin po muna natin bago po tayo pumunta sa ating pinaka-topic ngayon. Pinahalagahan na nakararaming Pilipino ang mga ginagawang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang issue sa unang 100 araw nito sa pwesto. Batay sa resulta ng September 2022 nationwide survey on ngayon itong September na isinagawang survey, urgent national concerns and performance ratings of the National Administration on selected issues ng Pulse Asia, nakatanggap ang Administrasyong Marcos ng majority approval rating sa 11 sa 13 issue kung saan nasuri ang performance nito. Okay. Yan po ang magandang balita sa administrasyon. Mga sangkay na nakakuha po sila ng majority no, na approval mula po sa ating mga kababayan. Ibig sabihin, mataas pa rin po ang kumpiyansa ng taong bayan sa pamumuno ni PBBM. Well, mga sangkay, kahit naman po anong nagaganap ngayon sa kanyang administrasyon, at hindi pa rin po natin maitatanggi na si PBBM ay ibinoto po ng 31 million. At sa tingin ko naman mga sangkay, hindi po bibiguin ni PBBM na mas lalong paghusayan ang kanyang galing sa pamumuno sa Pilipinas. Dahil ito nga po ay pinagkatiwalaan ng taong bayan. Kabilang na dito ang pagtugon sa kalamidad, pagkontrol sa paglaganap ng COVID-19, pagsusulong ng kapayapaan sa bansa, proteksyon sa kapakanan ng overseas Filipino workers, paglaban sa kriminalidad. So ayan po, halos ang tataas po lahat mga sangkay ng approval rating sa iba't ibang issue na kinakaharap po ng ating bansa. Pagpapatupad ng batas, paglikha ng mas maraming trabaho at pagtataas sa sahod ng manggagawa, paglaban sa katiwalian sa gobyerno, pangangalaga sa kalikasan at pagtatanggol sa integridad ng teritoryo ng bansa. Ayun, mga sangkay. So eto naman, meron po ditong dalawang medyo mababa, no? Gayunman nakakuha ng mababang approval rating si PBBM sa issue ng paglaban sa kahirapan at pagkontrol sa inflation. Ayan. Poverty Reduction and Inflation Control. Nakakuha po siya dito ng medyo mababa ito, no? 39% sa poverty reduction, inflation control 31%. Pero alam nyo mga sangkay, nag-focus po yung media dito sa dalawa, itong mababa mga sangkay, sa poverty and inflation. At yun po yung kanilang dinidiscuss ngayon. Pero kung babalikan po natin, mga sangkay, mataas po ang approval rating ni PBBM sa halos karamihan ng issues na kinakaharap ng Pilipinas. Ayan po. Diba? Mataas. Gayon pa man, mga sangkay, ang mga yellow media, syempre, naghahanap po yan ng butas. So, dito po sila nag-focus sa poverty and inflation. Dahil dito daw po bagsak si PBBM. Sa issue ng paglaban sa kahirapan at pagkontrol sa inflation, ang Pulse Asia Survey ay isinagawa mula September 17 hanggang 21 at mayroong 1,200 respondents sa buong bansa.
Okay. So, yun, mga sangkay. Kayo ba? Ano po ang inyong komento, no? About po dito. Sa tingin nyo ba, approve po sa inyo ang 100 days o unang 100 days ng ating presidente? Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang gabinete lalo na sa mga economic managers sa pagsisikap upang maiangat ang bansa kahit nasa gitna pa rin ang bansa sa pandemya. I think what we have managed to do in the first 100 days is put together a government which is functional and which has a very, very good idea of what we are targeting in terms of strict economic targets, for example. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Okay, mga sangkay. So, ayun. Ano po ang inyong komento regarding po dito sa balita na lumalabas na napakataas nga po ng approval rating ni PBBM sa unang araw o unang 100 days ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. No? I-comment nyo po sa ibaba. So dito naman po tayo sa balitang ito. State of emergency daw po ang idineklara sa New York City, USA. Bakit daw? Dahil sa migrant crisis. Ito, panoorin po natin. Idineklara ni New York City Mayor Eric Admans ang state of emergency sa lungsod upang tugunan ang krisis bunsod ng pagdagsa ng migrants. Ito, mga sangkaya, naalala ko po nung si yung sinundan ni Biden na presidente, 'di ba si Trump? Ito po yung lagi po niyang binabanggit, yung mga labas-pasok po ng mga taga-ibang bansa. Kaya nga po nagkaroon noon ng pagsusulong na itayo po yung border po talaga, yung wall, nang sa ganon, yung pagitan po ng kanilang bansa ay hindi po basta-basta mapapasok. Kaya nga lang, yung sumunod po na administrasyon, eto na. Nangyari na nga po ang hindi naman po siguro nanalangin dito si Donald Trump, pero isa po ito sa kanyang pinaka-iingat-ingatan noon, yung nangyayari pong, ayaw niya po kasing mangyari na magkaroon po ng labas-pasok lang dyan, yung mga tao na hindi naman po Amerikano. Mahigit na sa 17,000 migrant ang dumating sa lungsod mula sa southern border simula buwan ng Abril. Sa mga nakalipas na buwan, ipinapadala ng Republican states gaya ng Texas ang... Grabe, no? Kung titingnan nyo yung mga tao, ewan ko lang kasi sa atin naman walang ganito kasi napapalibutan po tayo ng dagat. So, anong gagawin po ng ibang mga bansa kung pupunta dito? Lalangoy po sila. 'Di ba? Sa kanila kasi kayang idaan sa kalupaan lang kasi magkakatabing mga bansa lamang po ito like Mexico. 'Di ba? And they think Mexico po ata yung kadalasan na i-issue pagdating po sa mga labas-pasok po. At Florida ang mga migrants sa democratic areas. Bahagi ito ng bangayan sa ilalim ng Biden administration habang patuloy sa paglaki ang bilang ng mga taong dumarating sa US-Mexico border. Ayan na nga po sinasabi ko. Ang madalas na babanggit po noon ni Donald Trump ay itong mga taga-Mexico na bigla-bigla na lamang daw pong sumusulpot sa kanilang bansa. Ngayon, mga sangkay, nagkaroon po ng programa noon si Donald Trump na magpatayo ng wall sa kanilang border para daw po hindi na ito mapasok ng ganun kadali. Kaya nga lang, hindi ko alam kung anong naging update doon, kung naituloy ba o ano. Kasi natalo po si Donald Trump, 'di ba, ni Biden. Ngayon, mga sangkay, ito na ang resulta sa mga sinasabi noon ni Donald Trump. Kaya gusto niyang maging successful yung pagpapatayo po ng wall sa border ng Mexico at Amerika.
Ayon kay Mayor Adams, isa sa 5 tao sa city shelter system ay asylum seeker o asylum seeker. Tinataya namang nasa $1 billion ang kailangang gastusin ng lokal na pamahalaan dahil dito kaya umaapila na ito ng federal at state fund. Grabe, no? Ang laki ng ginagastos. Dahil lamang po sa mga pumapasok na mga migrante, no? Sa USA. We now have a situation where more people are arriving in New York City than we can immediately accommodate, including families with babies and young children. Grabe. Hindi, isipin nyo to, hindi na kayang i-accommodate ng Amerika. So, yun po, dahil hindi na po kaya nilang i-accommodate, umabot na po sa punto na nadeklara na po ng state of emergency itong USA or doon po ito sa New York, mga sangkay. So, ano po ang inyong komento regarding po dito? No? Mayroon ba kayong masasabi dito sa nangyayaring gulo sa Amerika? Ang dami pong nangyayari ngayon sa iba't ibang bahagi po ng mundo na talaga nga namang nakakabahala, mga sangkay. Kaya nga po, napunta tayo sa mga Content International para po malaman po talaga natin kung ano ang nagiging ganap sa ibang bahagi po ng mga bansa. So ano po ang inyong komento regarding po dito? Just comment down below. Ako na po ay magpapaalam. This is me once again, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.